Hello po sa inyo lahat and maraming salamat po sa walang sawang support. Before anything else, don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube channel, Facebook, and Spotify. And always, if you have a chance, hanapin niyo lang po yung Philcast and you can follow us through there. Today, pag-uusapan po natin patungkol po at bibigyan po natin ng pansin yung mga nasabi niya dito sa recent press con niya at pag-uusapan din po natin yung mga nabanggit niya at mga napag-usapan niya dito sa press con at marami tayong susuriin kung ito ba ay kapani-paniwala o hindi. At kung may opportunity po, forget po, if you have any questions about the topic, we will try to answer it while we are on live. I think I'm all good. Okay, ayun po. So, ngayong pag-uusapan natin, recently, I think it was around January, asan po ba yun? Asan ba yung, hello, Meshang, hello. Okay, it was January 5th, 2026, na si former Governor Chavit Singson po ay nagkaroon ng press conference. Marami po siyang binunyag doon at marami siyang mga sinabi about uh, corruption, saying that the mastermind of the flood control project was the President Bongbong Marcos and former Speaker um, Romualdez. Pero I wanted to talk to you more about yung credibility ni Chavit Singson. Let's focus on that and then let's also focus on ano ba motibo, yung mga anggulo na nakita na leading towards this press conference. And also, I wanted to share to you, may credibility ba? Malawakang rally. Inaanyayahan niya yung mga estudyante, anyayahan niya po lahat ng mga civic group, churches to come and join him to this rally for anti-government for ouster of the president. And alam naman natin kung ano magiging motibo niya. Pero let's ask first. Ano ba credibility ni former Chavit Singson? We all know he have a past. Ano yung past niya? Isa siya sa mga nasangkot doon sa wedding sa Pestrada. So hindi siya malinis. Nasangkot siya doon at isa siya sa rason kung bakit din napatalsik ang pangalawa. Sino po ba siya sa panahon ng 2022 election? Isa po siyang key player, ang political, sabihin na nating giant noong 2022 election dahil isa po siya sa nagpanalo sa tandem po ng Bongbong Marcos at Sara Duterte. Pangatlo, malaki po ang kanyang political capital, being known in politics for a long time. Ang problema po, credible ba? Sa tingin niyo po ba credible siya? Para sa akin, there's a lot of mysteries about him that has not been gawa niya na po dati ito. Ano ba nangyari noong January 5th? Yun po yung time na naaresto si General Pocis for inciting to sedition, if I'm not mistaken, or the day after, budget for 2026. And also, tanungin din natin sarili natin, maniniwala ba tayo sa isang tao? Ibahid din ang kanyang credibility before? And second, maniniwala ba tayo agad kung wala namang ebidensya doon sa pinakita niya sa press conference? Guys, remember, a lot of things are coming in and out in the political space. One of it is our AI-generated videos and pictures. Who can prove or manipulate any pictures or videos around internet, 'di ba? Pwede bang sabihin natin he is a form of propaganda against the government? Kayo po mag-isip niyan. Motive. Ano ba motive ni Governor Chavit Singson? To put the Dutertes back in power? To ouster the sitting president? Or baka meron siyang hidden agenda na hindi na ibigay noong siya ay malapit pa sa Pangulo? 'Di ba? And also, tanungin din natin sarili natin. Itong tao na to ay nagsisimula ng isang krusada sa korupsyon. Alam natin na meron siyang bahid ng korupsyon o issue dati na kinaharap na hanggang ngayon nakadikit sa pangalan niya. Tapos pwede nating sabihing siya ay nagsimula ng krusada against corruption? Hindi po ba kaya nakapagtatak? Porke ba ang isang tao na bumaliktad sa dati niyang kaalyado inside Unity Team at sa sitting president ngayon, yun po ba ay
agad-agad na natin pinaniniwalaan. Nakikita niyo po, these are certain questions that I wanted you for you to answer. Sino po ba pwede mag-answer? Hindi ako, kayo. Informations later on, but I wanted to let you know that there are things that we need to understand kung bakit nangyari 'tong press conference. Guys, tandaan niyo po, hindi naman kaila sa atin um, that the president is facing a deliberate attack from every corners of politics. People that is comfortable sa nangyayari sa issue about the flood control project, maraming naiinip. The Duterte camp, the anti-budget 2026 people, yung Makabayan Blacks. Yung ibang mga politiko na nawawala na sabihin na natin sa coalition together with the DDS people for the alliances noon dati sa Uniteam. Isn't it just the right time kasi vulnerable na si Pangulong Marcos because of this flood control issues? Ano sa tingin niyo? Is this a great big conspiracy? Conspiracy towards the president or conspiracy within the government? Sa daming question, no? Kasi gusto ko mapag-usapan natin outside yung ingay. Alamin natin bakit ba 'tong si Chavit Singson lumabas na lang January and lahat nasa timing. Alam natin by February, magsisimula na yung impeachment kay VP Sara. ICC warrant for Bato or Bongo. Yung progress ng trial na maaring mag-start na ngayong February kay former President Duterte. So ang dami, di ba? Kung titingnan mo, there's multiple people that saying na um, lahat timing. Balikan natin yung mga detalye nung sinabi niya doon sa press con. One, sabi niya, yung shinare niya po sa publiko at that time was the biggest conspiracy theory. Sabi niya dito, lahat daw po ay nagsimula noong 2025 or yung budget na sinain po ni Pangulong Bongbong Marcos noong 2025. Sabi niya dito na imposible na hindi alam ng Pangulo yan dahil inanalyze niya ang limpak-limpak na pahina ng government budget nung panahon na naibigay sa kanya yung 2025 budget. So, sabi niya dito, imposibleng hindi malalaman ni Pangulong Marcos na kung meron mang anomalya dito. So parang sinasabi niya that because of this, he opened up the floodgates to have these corrupt people to take advantage of the budget at dahil doon alam niya at siya yung naging mastermind um, Speaker Romualdez. Pangalawa, the arrest of former president through General Torre. Sabi niya dito, the government is trying to silence them down sa paraan ng pag-aaresto sa kanila isa-isa. Pangatlo, the mahiya naman kayo speech. Sabi niya dito, marami pong mga proyekto na kahit yung anak po niya na si Congressman Sandro Marcos, which is the majority leader ngayon sa Kamara, mga proyekto na maraming ghost project. Hindi naman daw po naimbestigahan. Pangapat, sabi niya rin dito, Orly Gotesa's disappearance. Nasaan na ngayon siya? Ang sabi niya, Gotesa was under the hospice of the former speaker Martin Romualdez. Kaso ang problema dito is kung totoo man yon, who can prove? 'Di ba? Hindi ka pwedeng magsabi ng isang bagay na wala kang pruweba. Kung totoo yung sinasabi mo, Governor Chavit Singson, hindi ka ng pruweba sa tao. Kasi even I was waiting for him to actually show up and then ikanta niya na yung alam niya pang ibang tao involved dito sa flood control project. Sunod, sinabi ni Attorney Clear na yung sinabi niya kay Attorney Clear na dati daw po attack dog siya against the president, tas ngayon naging tuta siya. Ang question ko naman po doon is that, correct, she is against what the president is doing, pero hindi naman pwede natin sabing tuta siya kasi nga hinire siya bilang presidential palace officer. Pwede ba niyang kalabanin ng presidente na nag-hire sa kanya to be on that position? So it doesn't make any sense. Bakit daw pinirmahan pa rin ni Pangulong Marcos yung 2025 budget kahit daw may review? Para sa akin, that is an open debate kasi hindi ko gano'n na-explore
yung issue diyan sa 2025 budget kung kanya napirmahan, I have not revisited tong issue, tong simple issue na 'to. Kung ano, kung meron po kayo additional information, lagay niyo diyan sa comment. And then, sabi niya dito, like father, like son. Ano daw po yung korupsyon na meron yung tatay niya, gano'n din daw po yung korupsyon ng anak niya. Ang sa akin naman po, kung totoong may korupsyon, bakit mo pinilit, umpisa pa lang, si then candidate Bongbong Marcos. Sabi niya dito, nag-request din siya ng malawakang one-time big rally. As soon as possible, tinatawag niya po dito yung mga church leaders, mga civic group. Kaso the problem is, our people believe on your people trust your words? That's the biggest question. Knowing na there are a lot of allegations to you, Mr. Chavit Singson, even before kung bakit ka ngayon nagsasalita towards the president. And also binasa niya rin po yung letter to General Browner ng AFP Chief of Staff. Sabi niya dito, stop provoking China. China is not our enemy. Sabi niya yung mga kasundaluhan, especially mga officers, are tied like dogs. Mga high-ranking officials daw po hindi makapagsalita, pinapatahimik daw sila ng gobyerno, ng pangulo, para hindi daw po magsalita against the president due to corruption. Sabi niya dito, if you stay silent, you allow this corruption to happen. Ang tanong ko naman po dito, pagka po ba tayo may issue sa gobyerno, lagi po ba nating sinasandalan is to ouster the president? Ako po isang constitutionalist and I prefer kung meron tayong problema sa presidente, either sampahan mo ng kaso, paimbestigahan, or dalin mo sa kamara, i-impeach mo. That's the best way possible. Kasi at the end of the day, kung talaga may korupsyon, how can we all affirm that the vice president na magiging presidente is not even corrupt? Alam natin that she have a lot of issues. She is undergoing a lot of problems right now, especially February, pagka dumating na yung impeachment case na inihain towards the vice president. And then, may sinabi din siya dito, sabi niya dito, nagbigay siya ng letter to President Marcos that he wants to have a debate and then ASAP, kung maaari niya ma-debate si Pangulong Marcos at saka si former Romualdez. Kaso ang problema lang dito, he was asking na mangyari ito like I think with the camera and with the mic para daw po makita na he's true to what he's saying. Ang problema lang diyan is that kung meron ka pala nakitang korupsyon before pa, hindi ka nagsalita. Bakit inantay mo pa yung 2026 para sabihin mo yan, 'di ba? Actually, dami kasing mga sinabi siya dito doon sa question and answer portion. But I wanted to go further doon sa mga question and answer portion ng mga reporter sa kanya. And tignan natin if these are things na parang nakakataas ng kilay or parang marami ka pa ring tanong doon sa mga sagot niya dito sa reporter. First, question niya dito, panawagan niya kay Speaker Martin Romualdez at kay PBBM. Sabi niya dito, they need to be they need to resign and they need to resign and change the government. Sitting president, mag-resign daw sila. And then another question is, bakit daw po nagbago ang kanyang isip? Ang sagot niya lang dito, kasi yung tatay niya nasa Guinness World Book of Record, which is the most corrupt. Another question, how credible yung lahat ng paratang niya? Sabi niya, I stand to what he is saying. Sabi niya ganun. And I'm prepared to lose everything. Another question, of General Pokis. Bakit daw? Ang tingin niya doon, ang pagka-aresto ni General Pokis ay para daw ma-silence ang lahat daw ng anti-administration. So doon the question, Yusek Cabral's death, ang tingin niya doon? Sabi niya dito, based on his pronouncement, at yun daw po ay may blessing ng Malacanang. Another question, kailan daw po niya balak mag-rally? Sabi niya dito, kailan daw ba? February? Just next month? Ang sagot niya po dito, depende daw po sa mga civic group, nakakausapin niya mga church leaders, mga taong bayan. Nasa sa kanila na daw po yun kung kailan nila, pero gusto niya daw po, kung maaari, bukas na. Ano daw po ang advices kay PBBM? Mag-surrender na or else magiging Gaddafi style
mangyayari sa kanya para daw po siya mapatalsik. Alam naman natin nangyari kay Gaddafi nung pinatalsik siya, ayaw niya daw po mag-decide. Pero kung may opportunity for snap election, it's not his prerogative. Pina Pinahayag niya rin sa lahat ng mga tao na huwag kayong matakot, kailangan na daw po lumabas tapos hinimok niya rin dito na ang mga kabataan just like September 31, lumabas daw po at mag-akla. Okay. Right now, malalaman po natin, si General Pokis po, I just wanna add information, aresto po siya sa NAIA po under the case of inciting to sedition at ipapaliwanag ko yan later. Isa pong article na nabasa ko diyan na I think nung isang araw po ang sabi ng kawat ito po ay hindi ito tolerate ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Okay, eto na. Binasa ko lang po lahat ng mga details about doon sa press con niya. Why did I do that? I wanted to show to you gaano ka ridiculous, gaano ka ah unrealistic yung mga sinasabi niya. At dito po iisa-isahin natin yung mga sinabi niya at bakit parang yung credibility niya sumisemplang napupunta sa Getly. When I was researching about this article 2 days ago, I saw this post on Facebook. Pangalan niya po is TPL3. So ipapaliwanag niya po dito at babasahin ko po at re-reactionan natin punto per punto yung mga sinabi niya dito. Sabi niya dito, first, nagsimula kasi si Chavit Singson, 'di ba po kung makikita niyo yung first part, nag-antay daw po siya ng tamang panahon which is January 2026 para daw po mapakita sa buong mundo that that moment was like a divine providence. Parang nakasulat daw po sa Biblia, kaya daw po siya nagsalita. Sabi niya dito, it's like time in memorial na nangyari ito kasi 40 years daw po, January 6, 1986, yung na-oust, na paalis si Ferdinand Marcos Sr. At sabi niya ganon, ito daw po ay parang nakasulat sa Biblia na para bang ang isang 68 years old 68 years old na si Pangulong Marcos ay the same ang kapalaran nung kanyang tatay na napatanggal noong EDSA 1. At ang paliwanag niya dito, doon sa kanyang press con, number 40 daw po ay significant from the Bible. Si Moses daw po na pumunta pababa from Mount Sinai. Isipin niyo po, anong kinalaman ng Biblia sa pagdating nung pagpresko niya na January 6? What if January 1 yun or December 31? Does it make any sense? Ang nakakatawa ba dito? Even normal people would understand and I would say, would have the same opinion about this. Yung mga normal po na tao, nung narinig nila ito, ang sabi dito is that, aatake kang politikal, ba't gagamit ka ng Biblia? Tama? Pangalawa, anong kinalaman ng Diyos sa press conference ng isang tao nang ang objective lang is bumaba ang sitting president, 'di ba? Alam niyo po, this is my personal opinion to anyone that talks about politics when they are representing a certain religion or certain sect or certain group, but especially with religion. Para sa akin po, I personally don't support yung mga tao na may posisyon sa reliyon na ginagamit ang pulpito to influence their member. Kahit kay Katoliko, I am a Catholic, Protestant, born again, or kahit anong religious sect. Kasi po para sa akin, it's unfair dahil wala naman po nakaka-debate sa Diyos, 'di ba? Siyempre, ide-debate mo ba yung pare, yung pastor na pinaniniwalaan mo, 'di ba yung leader ng religious sect na sinasaluhan mo? Siyempre hindi eh, 'di ba? And that is being unfair to these people na pinagsasabihan mo. Even Catholic priests, lagi ko sinasabi pagka they are addressed being father or pastor or whatsoever, personally don't like it. Kasi you're like abusing yung position mo sa religion. And this is somewhat another form of, para sa akin, insult to my religion. Using God because of your press conference or using divine intervention because you're starting a crusade against corruption. It does not make any sense. Okay, ano ba katotohanan dyan?
Ilang taon na po ba nakaupo si Pangulong Bongbong Marcos? Ilang taon na po? Nung sinabi niya sa kanyang press conference that the press conference is like an emergency, kailangan niya pong sabihin na may korapsyong nangyayari. Kailangan niyang isiwalat kung sinong mastermind. Bakit nag-antay ka ng 3 taon para magsalita? Pangalawa, bakit tinulungan mo yung isang di umano, sabi mo, korap, manalo noong 2022? And pangalawa, araw-araw magmula nung umupo si Pangulong Marcos, nag-aantay ka ng January 6, 2026 para lang magkaroon ng press con? Ito yung mga tanong na parang nakakagulo sa akin, para iniisip ko at the very start. Totoo may korapsyon to yun. Pero 365 day, tama ba? Hindi, 3 taon, hindi pala 365 kasi January 6 eh. So sa 3 taon nakaupo ang Pangulo, antay mo araw-araw na itong press ko na 'to maging sabihin mo na divine intervention for the president to step down. Ay, ang gulo. May idadagdag po ako dito sa storya na 'to and gusto ko i-share sa inyo, TPL3, that, very important. Nung panahon po ng July 2025, which is last year, nagkaroon po ng pinahayag niya po dito yung kanyang, um, kalungkutan. Sabi niya dito, tinulungan niya daw po ng lubos ang Pangulong Marcos or then candidate Bongbong Marcos sa lahat daw po ng mga mayor na kilala niya. Ayaw niya lang po magsalita pero ang dami niya daw po naitulong sa kampanya, pero naramdaman niya na nakalimutan siya Pangulo. And very specific sinasabi niya dito, he was admitting that he was promised a position at the Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO or the Philippine Amusement and Gaming Corporation or PAGCOR sa 3 taon na siya po ay nakaupo. Pero hindi daw. And with this revelation, there was an insider report na ang katotohanan daw po pala doon, ang gusto daw po ni Chavit Singson, maupo yung kanyang pamangkin na lalaki sa PCO Board of Directors na daw po maprotektahan ng kanyang STL or Small Town Lottery na meron po siyang business interest. Pero siyempre, hindi naman niya po i-admit na meron siyang business interest. Pero kahit na hindi mo i-admit 3 taon nag-antay ka bago ka bumanat, 'di ba? Bago ka nag-push through to ouster the sitting president. And then, isipin po natin, dito sa statement na sinabi niya noong July 2025, sabi niya po dito naramdaman niya na parang na-left away siya. Hindi siya pinakinggan ng Pangulo. Hindi man lang daw po siya kinonsulta kung ano yung mga pangangailangan niya. Knowing na sinuportahan niya daw po ng lubos, then candidate Bongbong Marcos sa 2022 election. Para bang wala na daw, parang walang utang na loob. Tandaan niyo po yung word na yan, gagamitin natin later. Ganun po yung lumalabas. Dapat daw po parang may utang na loob si Pangulong Marcos kay Chavit Singson. At dapat daw, di umano, igay daw po yung posisyon na yun na ipangako. Inaccuse niya rin po si PBBM at that time na meron daw po siyang political Alzheimer, not remembering mga kaalyado and not caring and coming for him. Kumbaga parang na-left away daw siya sa politika. And then sabi niya, kung makikita po natin based on this July 2025 interview, alabas na there is an utang na loob issue sa pagitan ni Chavit at saka ni Pangulong Bongbong Marcos. So it means tatagpi-tagpiin po natin, this is not just about corruption. There is something inside na naging issue para lumabas siya this January for the corruption issue. Masasabi ba nating entitled siya? Yes. Pero para sa akin, tama rin naman na maging entitled siya kung talaga may ginawa siya kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero siyempre, ako I believe and I understand yung sentiment niya kung totoo yun na talagang yun ang issue niya against Pangulong Bongbong Marcos. Pero we also need to understand the president does not serve under the pleasure of Chavit Singson. The president is working and will work under the Filipino citizen. Yun ang boss niya. Hindi naman niya boss si Chavit. So it it doesn't make any sense. Furthermore, remember niya sa politics, he is a kingmaker. Ilang taon na ba siya? He is an 83-year-old. Kung pagsasamahin mo yon, ang tawag kay Chavit Singson,
He is the 83-year-old kingmaker. Pag hindi daw napagbigyan, ang gagawin, pupunta, magpe-press con, at ang goal, ano, to get attention for destabilization and destruction of the sitting government. Another question we need to ask, timing. Bakit daw, noong nag-press con siya, at the same day, tumiming na inaresto si General Pocis sa NAIA, and the case was inciting to sedition. Alam niyo po ba kung ano yung naging rason o yung naging isa sa mga naging ebidensya ng kaso against General Pocis? Kung babalikan po natin, and if you have a knowledge about this, ay dahil po sa isang Facebook post na pinost po ni General Pocis na ang sabi niya dito, Filipinos might think that the mastermind is in Malacanang. And sabi dito, that was enough for CIDG or Criminal Investigation and Detection Group to pursue charges, for prosecutors to file a case, and for a judge to issue an arrest warrant. Marami po kasing nagsasabi, and a lot of people were saying na uh, ang pag-aresto kay General Pocis is mostly for silencing anti-administration. Pero tandaan po natin, when you risk your freedom of speech for our president to step down, for our president or for you to say something against the president, po pwede kasi mag-alab ng damdamin ng tao to do something against the president. Pwede ka kasi makasuhan. And I think it's not just because of um, freedom of expression. We also need to understand na merong mga batas na sumasaklaw sa mga sinasabi natin sa social media. Actually, I remember when I was looking on freedom of speech versus unlawful freedom of speech, nakita ko po kasi doon is that pwede mo sabihin na ayaw mo si A, pero hindi mo pwedeng sabihin na gusto mong mamatay A o sana mamatay si A. Kasi you're implying na there should be an action or an act to do harm for that person. 'Di ba? Parang gano'n. And then pa iti dahil po sa mga napanood natin doon sa press con ni Chavit Singson, I'll give you summary of what he said, and kayo po mag-judge if these are things na pwede natin gamitin for Chavit Singson credibility. Number one, ang sabi niya dito, "I believe that Marcos Jr. will be ousted. I am dead sure something will happen." Pangalawa, he called for the youth to lead a revolution against corruption and urged students to boycott classes until corruption officials resign. He called for one-time, big-time rallies and urged religious organizations and all Filipinos to join protests as soon as possible. Sunod, he told Marcos Jr. to surrender to the police or military and warned President Marcos not to wait for what happened to Muammar Gaddafi, who was killed by rebel forces in Libya. Huli, he challenged the AFP to stop provoking China and confront corruption, recently calling for military action against civilian leadership. Tanong ko po sa inyo, is this a biblical and a common example ng inciting to sedition? Sa tingin niyo po, will this warrant our authorities to file a case against Chavit Singson? What do you guys think? Diba? Okay. Pero ang pinakamatinding tanong dyan, ako, feeling ko, and this is my personal opinion, and I'm not a lawyer, I feel that this would be a way to use against him para maaresto siya. Pero another question na kailangan natin maintindihan, why is it si Chavit Singson hindi pa siya naaaresto? 'Di ba? May freedom pa rin siya. Okay. There are two things sa sinabi ni TRL dito na maaring rason. Siguro, ang pinaka-motive talaga ni Chavit Singson dito is to be arrested. Bakit? Gusto niya siguro maging martir, maging isang political prisoner, or he want to be important. Tandaan niyo po, what I told you earlier, just put yourself in a bigger, I would say, in a bigger perspective, analogy po na, alam natin, matindi ang kinakaharap ni Pangulong Marcos sa flood control issue. Ang kanyang trust rating. Maraming mga isyung lumalabas ngayon about sa um,
about sa economy natin, either pabagsak siya or bumababa ang ekonomiya na, and also yung kanyang budget for 2026. Ang daming mga forces, ang daming sides ang kalaban or kumakalaban ngayon sa presidency ni Pangulong Marcos. So sa tingin niyo po ba this is the right time para maging relevant si Chavez Singson? Yes. Especially sasakyan ito ng mga natin people that probably don't want what they're seeing of what President Marcos is doing. Second, he feel na yung gobyerno, they recognize na pagka inaresto nila si Chavez Singson, which is yun naman talaga ang gusto niya, maaresto siya. Kaya ang dami niyang sinabing statement na maaring magamit for inciting to sedition na makuha niya yung inaasam niyang atensyon, maging relevant siya, and makuha niya yung narrative. Alam niyo po ba kung bakit importante ang narrative sa ganitong usapan? Magbibigay po ako ng isang example. Sa isang setting, especially sa politics, ang isang bagay maganda pero hindi siya nagiging viral, hindi siya pinag-uusapan, most definitely, hindi siya nakakarating sa mga taong gusto mong paglaanan nung message. Hindi mo nabibigay yung konsepto na gusto mong maibigay kasi walang nakakarinig or walang nagkikwento, walang nagchichismis. Diba? Kapag nakuha mo yung narrative, kukuha mo yung idea at makukuha mo yung optics. Ano ba yung idea? Idea is somewhat na siya sa isang pag-iisip sa isang sitwasyon. Kung ang isang pag-iisip, for instance, sa ganitong issue na, okay, hindi si Chavez Singson, 80 years old, 80 plus years old na siya, hindi ba na, hindi, wala bang awa ang Pangulo, ganyan, di ba? Siyempre, pag nakuha mo yung narrative na yon, and then you have a lot of trolls, a lot of people na paikot-ikutin yung propaganda war nila against the president, pwede nila makuha yung narrative eh. Pero sa totoo lang, hindi naman nila ipupush yung narrative na what's the reason behind ba't siya naaresto? Eh dami niyang statement at sinabi for him to get arrested, di ba? Pero because nakuha mo yung narrative, then what comes next? Optics. Optics is for me, one of the very dangerous stage in messaging sa politics. Kasi pagka may AI, pwede mo mabago yung optics eh. Yung isa natalisod, tapos pag ginamitan mo ng AI, namatay. Yung isa naman, nalunod sa baha, pero ang optics, nalunod sa baha ng bahay, tapos sinasabi yung pangalan ni Bongbong Marcos, Pangulong Bongbong Marcos, pwede mong gawin AI. Ano pa? Yung pagsasalita mo using AI. What I'm saying is, ma, ma, matindi po ang epekto ng optics. Actually, hindi naman po lahat nanonood ng politics. Especially, hindi naman lahat nagre-research. So what I'm saying is, messaging and optics is very important. And I think, siguro, ito yung inaasam nga ni Chavez Singson, di ba? Para kapag ka nahuli siya, he have this narrative na, bakit ganito? Tahimik nyo kami. Di ba? Matanda na. Hinuli pa ako. Well, I cannot lose anything now. I cannot lose everything now. Matanda na ako. So ang question diyan, tututukan natin ng konti itong topic na 'to. The question is, ano ba siyang maisog? Ano bang maisog? In a Visayan, it's a Visayan word, ang is matapang, brave, or bold. O baka naman siya isang narcissistic, desperate sa mga audience, desperate to get the attention, desperate to be relevant. Anong tingin niyo? Kasi para sa akin, puwede kasi siyang narcissist because the attention is there. Yung clamor ng tao against the president is naandun. Bugso ng damdamin ng tao, naandun. So para makuha niya attention na kung kailangan niya magpa-viral, kailangan niya lumabas ng ganito. And for me, siguro maisog siya doon sa mga DDS supporter. Pero para sa akin, I really believe that he is just being a narcissistic person that wanted to get this attention. And also, balikan natin ng konti yung timeline ng lahat ng mga nangyari going to this press con. First, balik tayo July 2025. Ito yung in-interview siya at sinabi niya na parang kinalimutan siya ni Pangulong Bongbong Marcos. November 2025, na magkaroon ng revolutionary government and kinukumpara niya itong pag-aklas na to sa dating EDSA People Power 1. January 2, 2026. Claim siya that he is acquiring Miss Universe and apparently the current owner na Raul Rocha,
if I'm not mistaken, silang arrest warrant and he deliberately says na hindi iyon totoo. January 5, 2026, yung tinatawag nilang the Divine Providence Press Conference na gumamit siya ng biblical numerology, AI-generated video, ginamit niya pa si Moses, ginamit niya pa yung EDSA People One, at ginamit niya rin yung Gaddafi-style ouster at nanghingi siya ng debate sa Malacanang for Pangulong Marcos and former Speaker Romualdez. At ginawa ito lahat sa Club Filipino on January 5, 2026. So knowing the timeline, as what I'm saying all the time, timing, motive, and ano ang gusto niya mangyari after this. Coming from Attorney Claire, ang sabi niya dito is that kung talagang may problema siya sa korupsyon, kailangan i-debate pa ito. Alam natin that Filipino people wanted na may maaresto ng mga big fish. Bakit i-debate pa natin kung may korupsyon? Una, tapos sabi niya dito, kung genuine naman daw siya looking for good governance, bakit daw hindi siya nag-take ng action, hindi niya sinampahan ng kaso, hindi siya nagpa-investigate, at bakit ginamit niya pa ang media to do a press conference kung talaga may corruption, which is true. Then, sabi niya pa dito, um, ano yun? Okay. Bakit ngayon lang? And also, kung may korupsyon under the presidency ni Pangulong Marcos, bakit hindi din daw siya nagsalita from the time ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Ito ba ay isang tinatawag na selective outrage? Hindi natin alam kung yung ba'y selective outrage, pero how we see it, it's like meron lang siyang tinutumbok at pinatutungkulan na ang lahat ng issue sa korupsyon ay nanggagaling lang kay Pangulong Marcos at si Pangulong Marcos ang mastermind ng lahat ng korupsyon. Sabi din ni Yusek Claire dito, dahil hindi lang ba pinagbigyan mula mo ng pabagsakin ng Pangulo? Which is a good question. Dahil nga doon sa July 2025 na doon mo makikita na talagang, there is a reason behind why he is nandito sa social media or nasa press at nagsasalita about this issue. Last question that we can answer dito sa issue na to. What do you think Governor Chavit Singson deserve right now? Lagay niya yan sa comment. Ako, masasabi ko po that he doesn't deserve anything. He doesn't deserve to be arrested. He doesn't deserve to have an attention. And he also doesn't deserve ipag-debate kay PBBM. Kasi para po sa akin, and this is my personal opinion, para sa akin, everything he said is just a big delusion. It doesn't make any sense. Lang katuturan yung pinagsasabi niya. Kasi ang sa akin, and I am anti-corruption person, dapat lahat ito ay sinabi mo na before pa. At hindi ka na gumamit ng social media, ng press conference para sabihin ito kung talaga merong corruption. You know what I feel he needs? He needs to have the truth. Kailangan niya malaman that everything he does not make any sense. Pangalawa, he is not relevant. Pangatlo, kung may problema ka directly, personal sa Pangulo, edi harapin mo yung Pangulo. Instead of trying to cover up, pagkadismaya mo na hindi na ibigay yung posisyon na inihiling mo at gagamitin mo yung sentimiento ng tao ngayon para pababain ang Pangulo. Tatandaan niyo po, as of this moment, our country still have we owe a lot. May utang pa po tayo sa World Bank na binabayaran po ng ating Pangulo. Pangalawa, economy, I would say we're still hindi ko naman sinabing down, pero we're going down. Sa akin, any distraction, any issues na papalo sa ating Pangulo, it does not gonna help. Ano man po ang nangyayari at nagagawa ng Pangulo, that will only benefit not the President, but the Filipino people. Masasabi mo bang bitter si Chavit Singson? Maybe. Ang problema kasi, yung pagiging bitter niya, ang naaapektuhan po, hindi lang naman siya eh. Ang naaapektuhan, yung mga nasa laylayan, diba? Yung mga taong naapektuhan ng flood control project, yung mga tao naapektuhan ng bagyong Tinyo. Naalala niyo po yung bagyong Tinyo na rumagasa sa Cebu, na nung rumagasa yung baha kulay, yung sabi nila mocha flavor, na nakaapekto sa isang barangay na malapit doon at may mga namatay. Yun yung naapektuhan. At sunod, yung
limpak-limpak na pera na kinurap ng mga korap na mga opisyalis ng gobyerno dito sa 2025 budget. At sino po yun? Mga naapektuhan, tayong lahat. At bilang taxpayer, para sa akin, bitter lang si Chavit Singson sa issue niya towards this situation na hindi nabigyan siya ng posisyon sa PCSO. Just direct the president. Does he deserve to be irrelevant? Para sa akin, he does. Kasi nakakagulo siya sa investigasyon, nakakagulo siya sa narrative. Ano ba yung narrative na originally na hinahangad ng lahat ng taxpayer? Get this big fish ang dapat ikulong, period. Yun lang naman hinihiling ako, yun ang hinihiling ko, ewan ko sa inyo. Pero to be honest with you, yun ang hinihiling ko. Kahit nga yung lumabas si Congressman Leandro Leviste, sa totoo lang di ko rin gusto na lumabas siya. Why? Nakagulo siya sa investigation. Even Secretary Dizon is saying na hindi niya ma-verify at that time yung files na meron si Congressman Leviste. Another is kailangan ba niya ma-arrest? Para sa akin, hindi niya kailangan ma-aresto. Why? Kasi at the very start, credibility-wise, bagsak na siya. Hindi po malinis si Chavit Singson. Kahit balikan niyo po yung history niya, balikan niyo po yung rason kung ba't siya yumaman, balikan niyo po yung mga nagawa niya sa Ilocos. Lahat po iyon may maganda, pero meron din pong mga bahid ng korupsyon. Kung ako po sa inyo, tignan niyo po yon, i-research niyo po yon. Pero I personally believe na hindi niya deserve ma-aresto. Yun nga lang, dahil wala na siyang credibility for me, he doesn't deserve any relevance, any attention for anybody, especially taxpayer. Dapat mga taxpayer, ang isipin natin matapos itong lintik na flood control issue, matapos na ni Pangulong Marcos at tapusin ni Pangulong Marcos yung term niya. And para sa akin, and kung meron pong isang bagay na gustong gawin ni Chavit na bumaba si Pangulong Marcos, labanan niya po ng patas. Pumunta siya sa Kamara, mag-file sila ng impeachment complaint sa Pangulo. That's it. At kung mapatunayan na siya'y corrupt, pababain ng Pangulo, i-impeach ang Pangulo. That's it. Kasi para sa akin, it's unfair naman. Paano yung mga bumoto sa kanya noong 2022 election? Even I did not vote for President Marcos, pero dahil pro-government ako, I support him to finish his term. Pero the best way to fight the president, if you really have a genuine advocacy and you think ni President Marcos, ikaw mismo, lead ka ng grupo. Marami naman kayo attorney sa DDS. Gamitin nyo lahat ng attorney ninyo. May gamitin mo yon and then file impeachment charges sa Pangulong Marcos. And then let's see. Okay. So, I think pinaka last question ko sa lahat, and I wish you put it on comment, and I will as much as I can read it later. Tingin niyo ba si former Governor Chavit Singson ay isang whistleblower, reformer, or isa lang political operator? It's up to you guys. What do you think and why? Sa akin, he is one of the best political operator. Bakit? Alam niya at alam natin na isa siya sa rason kung bakit ang karamihan ng mga politiko natin ay nanalo before. At karamihan din ng mga politiko natin ay nasangkot sa korupsyon at dahil nga sa kanya, napabagsak din si Pangulong Erap before, 'di ba? Ang dating ang dami niya nagawa before na masasabi natin na he is actually good in politics, 'di ba? So yun lang. And also, dahil ito na, we're at the end of our podcast. This is one of the examples na lagi ko sinasabi to any podcast na ako'y umaakyat. Lagi ko sinasabi that marami tayong maririnig, especially ngayon, na gustong pabagsakin ng Pangulong Marcos, pababain. Coming from a person na hindi po sinuportahan si then candidate Bongbong Marcos. Gusto ko lang po sabihin sa inyo, na wag po tayo agad-agad makikinig sa ingay na taong ang hangarin lang po ay bumagsak ang Pangulo. Bakit po? Tatandaan po natin that the sitting president, Bongbong Marcos, is not the president of Loyalista. He is the president of Loyalista, DDS, Iskonyan, the rest of the Filipino people. Kahit mga OFW na Pilipino po sa ibang bansa, he is still their president. Hirap makakain,
ng isa o dalawang beses sa isang araw, mga bata na, humihingi ng assistance sa gobyerno sa kanilang pag-aaral, sa kanilang pagkain at yung mga maralitang pamilya na araw-araw gumaganap ng kanilang tukulin para sa pamilya nila, mabuhay sila and also to survive every day. Bagsak ang gobyerno, ano ang mangyayari sa ekonomiya na? Ano mangyayari sa takbo ng gobyerno? Kung walang pangulo, ano mangyayari sa mga services anong tingin niyo po mangyayari sa mga negosyo? Tingin niyo po ba ito'y makaka-attract ng mga foreign investors? Tingin niyo po ba, ah, ma ma matatapos ang korupsyon pagka may isang tao na mailuklok natin? Sabihin na natin si VP Sara, meron po ba tayong garantiya na agad-agad masasabi natin na kapag siya'y umupo tapos ang problema sa flood control issue? Yun po ang tanungin natin sa sarili natin kasi baka po mamaya nami-misinterpret natin yung totoong hangarin ng mga taong ito, their propaganda against the government. Baka nami-misinterpret natin na porket nasa isang grupo, kailangan paniwalaan natin yung sinasabi nila. Tandaan niyo, these are only political characters, politician lang. Kung ano po mangyari sa inyo, kung di kayo makakain bukas, maaksidente kayo, they don't care. Kung mawalan kayo ng panggastos bukas, magkulang kayo sa budget niyo, these politicians don't care. Eto na po yung pagkakataon and I'm calling everybody. Ito na yung pagkakataon, wag lang po tayong makinig sa isang panig, wag lang po tayong makinig sa isang tao, wag lang po tayong makinig sa echo chamber po natin. Ngayon po yung pagkakataon at tinatawagan ko po kayong lahat na nakikinig sa akin. Ngayon na po yung pagkakataon, magkaroon tayo ng diskurso, ng argument, tayo ng iba't ibang sources of our information to combat misinformation at disinformation. Kasi ito po yung karapatan natin bilang taxpayer ng Pilipino, na tama na po yung mga ganitong klase ng mga opisyalis ng gobyerno o mga public officials, yung narrative nila yung sinusundan na. Naniniwala na lang tayo agad sa kanila na hindi tayo nagre-research kung totoo ba yung sinasabi. Tapos at the end, lumabas yung flood control project. Kasi natin, yung mga nakaupo sa Kongreso at sa Senado at yung ibang mga government official. Pero isipin niyo po, sino ba nagluklok sa kanila, 'di ba? Konting vote buying, konting pa-picture, konting halik ni congressman o ni senator sa'yo, iboboto mo na. 'Di ba? It's a cycle eh. Kailan tayo matututo? And I think this should be an example na dapat magsimula sa atin mga botante na hindi lang tayo nakikinig sa iisang source, hindi lang tayo naniniwala sa isang press con. Pero kailangan malaman natin that everything has a reason. Di nangyari ang isang bagay kung walang rason. And para sa akin, I always believe that this happened for a reason. Siguro kaya nga kayo nandito sa channel ko, it's because gusto nyo makita yung perspective ko. But I will never tell you and I will not order you to believe me. But I will tell you to open your mind and see my perspective as one part of your own narrative para husgahan ng isang tao based sa ano yung sinabi niya at ano yung track record niya, 'di ba? Yun lang naman po yung aking gustong i-share most of the time. And also, I think, we're done. Maraming salamat po sa mga pumunta. Thank you so much sa mga taong laging sumusuport sa akin. Gusto ko lang po sabihin that there are misgivings bilang, podcaster before and today. Maraming pagkakataon na nakakalimutan ko pong, ano 'yan, ma-capture yoong expectation ninyo pong manonood, 'di ba? Merong mga bagay na kinulang ako sa isang part ng ating channel, pero ito lang po masasabi ko, the best way for you to tell me things kailangan po natin improve sa channel natin is just message me. Yun lang naman, ayun lang. And honestly, lahat po ng mga nagsa-suggest kung ano pong dapat nating improve for next session, you are always welcome. Noted po. I always take note of it. And also, sasabihin ko na rin po sa inyo para po at least malinaw na sa lahat. Ako po yung tipo ng vlogger, I cannot and I'm not that person na pagka may train of thought po ako or nagsasalita ako or meron akong pinlan na materials in my podcast, hihirapan po akong pagsabayin na mag-stop and then magbasa po ng mga comment. Maraming nakakilala sa akin ng mga dati kong kaibigan, even sa dati ko pong, channel before. Now, mga friends ko, they know who
who I am even before. Hindi po ako nakakapag-focus. I have this attention issue kapagka kapagka nagpa-podcast po ako. I have my iPad, I have my phone, and I have my laptop. Tas po yan for my material. So, yun po yung rason kung ba't hindi ako makapag-focus sa mga comment section. Pero, I'll try my best. Pagkatapos ng podcast, I read it, and then I try my best. If I can, magko-comment ako after nung live. So I just wanted to imply that wag po ninyong isipin o maramdaman that if I don't read yung comment or hindi ko po kayo mabasa or hindi ko kayo, sabihin na natin tinanggal ko na po yung moderator. If ever, if you are or if you're not a moderator to this channel, I don't feel bad. It's just for me to separate my concentration sa comments versus concentration po doon sa materials na pwede ko i-deliver sa inyo. Kasi remember guys, napakarami po ng mga nanonood na hindi po ako kilala. And alam niyo naman po, nagpapakilala po ako ng channel. This is my new channel and I am still new for this channel. Pero matagal na po ako nagva-vlog. Nagtumigil lang po ako for how many years. Pero sabi ko nga, if there are things na kailangan ko improve, you are most welcome and it will be my pleasure to accept your suggestion. O, di ba? Yun lang naman. Sige na, babasahin ko na yung mga comment niyo. Ayan. Ayan pagbibigyan ko kayo ngayon. Usually po, ganito another thing that I wanted to say to that, pag meron po tayong bisita sa ating podcast, malimit po attention ko po doon sa guest natin. As much as possible, my least priority is to read your comment. Kasi po, yung importante po, yung guest at saka yung channel po. So if I cannot deliver my materials at hindi ako makapag-focus sa kausap ko, syempre po, it's a disrespect doon sa kausap ko kapag hindi ko po na ibigay yung materials ko. So, pagpasensyahan nyo na if there are mishap or misgiving before. So, i-shoutout ko lang sila Meshang, si Densable. Wow, ang dami niyo po pala message dito. Appreciate yan. Pwede bang ano ko na lang? Pili na kasi ang dami. Okay, yun na pipili na lang tayo. Si Mang Mag, sabi dito, pero ngayon may mga nagsasabi na magaling na leader si. Sabi nila kasi nung ni-research ko yung Middle East politics, si Gaddafi kasi daw magaling sa law and order. May mga faction kasi sa country niya, nakokontrol niya with this law and order at saka yung connection niya sa mga tribal doon sa country niya. So yun yung parang nabasa ko before. Pero correct me if I'm wrong. Sino pa ba? Maria Perez, hello po. Shoutout sa iyo. Sino pa ba nandito? Yan, nagbabackread lang. Gina Guevara, hello. Ayan, sabi ni Ma'am Gina, dapat kasuhan niya matandang yan. Walang respeto sa government. Diba, alam mo Ma'am Gina, hati pa rin ako. Kapag kasi kakasuhan natin si Chavit, parang binibigyan kasi natin siya ng platform which is what he wants. Para sa akin, pabayaan mo na lang. Parang siya yung case ng napagsalitain. Pero wag mong pakinggan. Bata, ibigay mo lang yung gusto, pero wag mo na lang pansinin after. Sorry, pipili tayo ng mga kasi ang dami po Evangeline Garcia, shoutout sa'yo. Addictus Rex, hello nakapasyal ka. Meron tayong mga surprise guests in the future. Sino pa ba? Sabi niya, the rantings of a bitter old gritty man. At saka sabi niya, ebidensya hindi intriga, kaso hindi ko da. Correct, 'di ba? Kung may issue ka sa pangulo, kasuhan mo, 'di ba? That's the easiest way. Sabi ko constitutionalist ako Ipasok mo ang impeachment, doon kayo magharap. Sabi ni Densable dito, title pa lang ng presentation kalokohan na, The Grand Conspiracy. Paano ka maniniwala? Conspiracy nga. Correct. Unless, 'di ba, may evidence. Si Mags, kala niya mauulit pa yung kay Erap. That time, hindi lang siya napagbigyan. Kaya ayaw niya kasi gawing legal ang wedding. Kaya siya nagalit kay Erap. Ma'am Mags, di ba ito yung kaya din siya na-involved dahil sa payola. Parang may issue sila. Yung payola issue. Nakalimutan ko na 'to Kasi bata pa ako niyan, panahon na 'yan. Kalimutan ko na pero alam ko ano siya sa payola Fel Yapes or Yapes 754. Umaga po sa inyo, ma'am. Thank you sa pagpasyal. Sino pa ba? Ala. Ayan. Sabi ni Densable correct. Sabi na din Philcas yung katangan ano daw? Hindi ko na yan babasahin yung sinabi mo. Bahala na ang ibang tao magbasa niyan at magsabi. Okay na. At saka guys, lahat ng mga nakikinig, again, maraming salamat. I always say it was my honor to be part of your time, of your day kung nakikinig kayo. Marami pa po tayong pupuntahan, may pa tayong tatahakin, marami pa tayong mga taong at marami pa po akong mai share sa inyo ng mga bagong segment.
hinanda ko na po as much as possible, my gosh. Up until next week nga makakausap natin, maiimbita natin mga tao. Hopefully makarating kasi mga bigatin, mga bigating mga tao, bigating mga sabihin na nating kilala sa social media, mga dating propesor, dating engineer hopefully, tapos isang doktor at saka sino pa ba yung isa? At dating producer. Yan, makinento ko na sa inyo. So hopefully po yan masubaybayan niyo yung channel natin. Nga po pala, isa pa, kung gusto niyo po na patuloy na masuportahan po ako, hanapin niyo lang po ako sa Facebook, hanapin niyo yung Philcast. Dun ako mag, ah, magpo-post ng mga everyday clips natin as much as possible or news bites sa YouTube. And then also kung mahilig po kayo makinig ng mga podcast, audiobooks, niyo po ng video, pwede niyo po akong hanapin sa Spotify, niyo lang po Philcast. Ayan, makikita niyo ako diyan. Again, maraming maraming salamat po. It was a pleasure to see you again, guys. Always, God bless, and ingat po kayo. Thank you po.